54 votes in the affirmative, 1 in the negative, and 0 abstention. The chair declares the sufficiency in substance of Sabala et al. Impeachment complaint. So ruled. Impeachment versus VP Sara. Tuloy na. So yung guys ang ating pag-uusapan ngayon. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. Ngayon po guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video, paki-subscribe, paki-pindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong i-upload na video. At maraming salamat po sa inyong tulong at huwag niyo pong kalimutan na i-like ang video pang mag-recommend ito sa marami. So ito na guys, tungkol nga ito sa impeachment versus VP Sara na dineclare ng mababang kapulungan na sufficiency and substance. Kumbaga ito na mga kababayan ang matinding haharapin ngayon ni VP Sara. At ito yung kinakatakutan ng mga Duterte na mangyari sa kanya. So ngayon guys, ay ano ba ang ground ng impeachment versus VP Sara? Yung unang ground mga kababayan, walang iba kundi yung sa kanyang paggamit ng confidential fund. Maling paggamit. At yan po mga guys ang talagang ground na pinapakita dito. Kaya matindi itong mga akusasyon laban sa kanya na dapat po niya itong sagutin. Ito yung third impeachment. Ngayon yung pang-apat, ito yung hindi niya ano man mayroon siya na hindi niya i-declare doon sa salin. Kaya dito guys ay nakita talagang mayroon po siyang itinatago na dapat po niya itong sagutin. So yun guys, marami po mga kababayan. Ngayon, ito po yung matindi ngayon. Kasi nung una ay hindi po kasama dito si Madriaga. Ito yung tatayong testigo laban kay VP Sara. Ngayon, ang usap-usapan ngayon mga kababayan sa social media o sa mga pahayagan na inaalok daw pala itong si Madriaga ng 1 billion para hindi po magsalita, para hindi tumistigo laban kay VP Sara. Pero tinanggihan daw po ito ni Madriaga ayon sa salaysay ng abogado ni Madriaga, mga kabayan. Kaya dito mga kabayan, talagang gagawa ng paraan ang kampo ni VP Sara para hindi po matuloy. Kumbaga bumaliktad. Yung mga testigo ay hindi magsalita. Gagawa talaga sila ng kapamaraanan. Kaya mga kabayan, abangan po natin talaga yung mga detalye, yung mga mangyayari para tayo ay para natin makita kung ano ba talaga ang totoo. Lalo na kung talagang pagdating sa butuhan, ito yung inaabangan ng marami kung talagang karapat dapat bang ma-impeach itong si VP Sara sa mababang kulungan at ito'y mapunta na sa mataas na kapulungan. So ngayon guys, yan ang aabangan natin mga kabayan, na maraming kumakalat ngayon na balita na sabi nga ay muntik na nga daw mapatay itong si Madriaga, itong testigo, dahil mayroong daw po talagang gustong saktan ito si Madriaga doon sa kulungan. Kaso nga lang, dahil nga po ay nakapag-ingat ito at talagang nakaligtas. Kaya hindi natuloy yung masamang balak laban kay Madriaga. Kaya ito yung nakakatakot mga babaeng. Kapag masulot nila ito, kung hindi man tinanggap ni Madriaga yung sabi nga dito suhol na 1 billion, at ngayon siyempre gagawa pa rin sila ng kapamaraan kung ano ang mga sunod ng mga hakbang nila para talaga manahimik itong taong ito. Siguro
talagang mayroon talaga itong sasabihin at siya po talaga ang magpapatunay talaga na mayroon talaga itong si VP Sara tinatago. Kaya ito mga bayan ang dapat natin abangan. So yun lang guys at maraming salamat po sa inyong panonood at update lamang tayo sa mga nangyayari mga kabayan sa mababang kapulungan lalo na itong kinakaharap ngayon ni VP Sara na impeachment trial. So yun na guys, maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po muli tayo sa sunod na mga video. God bless you all.